So, good evening, all the way from Denmark. So, yes, nandito na ako sa Copenhagen. Dumating ako kaninang past 3 p.m. And kung ano-ano na yung mga aberya na nangyayari kanina, starting last night kasi nagkaroon ng delayed. Yung bus na sinakyan namin. And may nakasabayan akong mga Pilipino, mga Pinay na tatlo na representative ng Pilipinas for yung tinatawag nilang moot court competition ang tawag doon. Basta about sa law, mga law student. So anyway, moving forward. So ayun, na-delayed ako supposedly 9 p.m. 9 p.m. ako maglalayag. 9 p.m. dapat akong aalis doon sa Munich. But unfortunately, nagkaroon ng I think almost 1 hour delayed. Kasi nga naitira yata yung bus namin. So, tinransfer kami sa kabilang bus. So, ayan, moving forward ulit. So, pagdating ko dito sa Copenhagen, kasi weekend, so Saturday, and di ko lang alam kung ano yun, my God, may nagwawala ata. So, hindi ko lang sure kung close yung mga ibang bangko or talagang wala talaga masyadong ATM machine dito. So, from Flixbus station to my hotel, nilakad ko. So, more than 30, yung according kay Google, 33 minutes. Pero ang ginawa ni Google, hinilo-hilo niya ako kung saan-saan niya ako pinunta. So, nilakad ko siya to give you a quick story kung bakit nilakad ko yung from Flixbus to my hotel. Wala akong Danish krone, yung currency ata nila dito. Wala akong dalang currency ng Denmark. So after kailan ba ako pupunta na sa 28 pupunta ako ng Oslo, Norway. So iba na naman yung currency nila ata doon. Ano ba yung currency nila doon? So anyway, moving forward ulit. So, wala akong bit-bit ng currency. So, hindi naman tumatanggap yung bus ng credit card daw. Sabi nung may-ari. Buti na lang may information ako. Kasi ate yung information ko. Siya yung nagbigay ng information with regards kung paano pumunta sa hotel niya. So, nilakad ko na lang siya kasi nga wala akong pambayad. Wala akong pambili ng ticket. So, yun yung nangyari. Oh my God, nakalimutan ko pala nakalimutan ko yung mic ko. Dapat dinala ko pala yung mic ko. Yun pala yung nakalimutan ko. Para mas maganda sana yung yung boses ko. But anyway, so ayun na nga, nag-away kami ni Google. Kasi kung saan-saan niya ako dinala. So, inabot ako ng more than 45 minutes kakahanap ng hotel. Ang lapit lang pala. Malapit lang pala kung dire-diretso ko sana siyang Malayo siya kasi nga, yun nga, nawala ako. So anyway, so advice ko sa mga pupunta dito sa Denmark, dapat maghanap kayo agad ng ATM para mag-withdraw ng Danish krone, yung currency ng Denmark. So hindi ako sumakay ng bus. So naglakad ako. Buti na lang hindi siya masyadong mainit ngayon. So, at saka enjoy siya. Actually, kasi, grabe, nakaka-amaze. Nakaka-amaze yung ganda niya, guys. Alam mo in love kasi isang lalaki. Ganun yung feelings. In love na naman ako. Sa Amsterdam, in love na naman ako. Napaka-romantic ng place. Tapos, wala masyadong tao. Siguro, di ko nga alam. Dahil siguro weekend. Or, nasa malapit naman kami sa city center. Pero, ewan ko bakit konti yung tao dito sa place na naglakad-lakad kasi ako kanina. So, hindi ko alam bakit wala masyadong tao talaga. Or controlled talaga yung populations nila. Parang ganun siguro. I think so. That's my conclusion. So, ito na naman yung nakakatawa at nakakahiya na gusto ko na magtago kanina, nakakahiya. So, nag-grocery tayo for our 2 days and 1 night grocery. So, nag-grocery lang ako ng mga prutas, ng tinapay, kasi hindi na ako magluluto dito. So, dahil nga, ang dinala ko lang na pera is
Ang bitbit ko na pera with me is 200 plus. So, ipagkakasya natin yun. So, pinagkasya ko siya. So, nakakatawa guys. So, sabi niya ate, yung may-ari ng hotel, sinabihan niya ako, tinanong ko kasi siya kung may ATM na malapit ba dito sa hotel. Sabi ko sa kanya, wala daw. So, nasa city center daw yung yung mga ATM. So, ang advice niya sa akin, i-check, huwag ka masyadong mag-withdraw sa mga ATM kasi malaki daw yung commission or yung withdrawal fee. Yun natin yung pinapoint out niya. So, hindi ko pa naman na-try. So, I cannot tell you guys kung totoo yung sinasabi ng ate. Pero ayaw ko nang i-try kasi nga 200 lang yung dinala ko dito sa Copenhagen. So, hopefully next week, uulanin ako ng grasya kasi pupunta pa tayo ng Norway at saka last na yung Stockholm sa Sweden and then uwi na ako ng Munich. So, ayun. So, kailangan ko siyang ipagkasya yun. So, bukas officially yung plano ko na lalabas. Pero since may time pa naman tayo kanina, lumabas ako para mag-grocery. So, ito yung grocery store nila dito, yung Netto. So, sinubukan ko lang mag-grocery para i-check ko kung magkano yung parang conversion ng euro to Danish krone. Kasi nga, yun nga, yung dala ko lang po is 200 plus, 250 ata yung nadala ko lang. So, according to my source and sa mga napapanood sa YouTube, mahal dito, expensive. Pangalawang expensive, ang first is Switzerland and ang second na sinasabi ng mga YouTuber is, or yung mga pumunta dito is Denmark kasi mahal naman talaga dito. Pero, according to my experiment, kasi nag-experiment ako kanina, so, ang nagastos ko is 121 Danish krone yung aking nagastos. So, yung binili ko lang is tubig na isa, ano pa yung banana na ilang kilo ba yun? Banana na 4. Basta 4 na piraso yun, yung binili ko. Then, isang tinapay, yung asan ba yun? Tapos mango na isa, which is, alang mahal 13 krone yung mango na isa, yung usual na nabibili dun sa Germany. Tapos, ano pa ba? Yung chichirya na Lay's, so 14 Danish krone. So, parang 2 euros yata. Kasi ang 1 euro is equivalent to 7 Danish krone. So, at saka peanut butter kasi, kailangan ko ng palaman. So, yung binili ko, tubig, strawberry, tapos strawberry, magkano strawberry dito? Hindi ko na, iba yung kanila kasi dito, ito yata yun, strawberry, ano ba yung dito? Iba kasi yung kanila iba yung language kasi din kasi nila dito, hindi ko maintindihan. Basta alam ko 20 Danish krone yata yung strawberry. Ano yung pant? Hindi ko maintindihan yung iba. Basta tubig, strawberry, banana, mango na isang piraso, tinapay, and yung may palaman na tinapay din yung binili ko at saka peanut butter. Kasi itong mga matitira, dadalhin ko sa Norway para may baon ulit ako dun. So, ayun. Pero, fortunately, lahat naman ng hotel bills ko, dito sa Denmark, Norway at saka dun sa Stockholm is nabayaran ko na. Paid na lahat yun. Ang problema ko na lang talaga is yung pocket money talaga. So, ipagkakasya ko yun kasi bukas pupunta tayo ng Nyhavn dun sa kanal. Yung parang isa sa mga sikat na puntahan dito sa Denmark. So, magkakalapit lang. Actually, yun ang advantage pag mag-book kayo sa malapit ng hotel. Kasi anytime, you can walk. So, hindi mo na kailangang mamroblema sa pamasahe, sa train, sa bus, or whatever man yan. Kung tamad kang mag-bus or kung gusto mong maglakad-lakad, maganda siya. Pag malapit lang yung hotel mo. So, yung itinerary ko is well-planned. Sinulat ko lahat. Lahat pati yung kung pwede ko ba siyang lakarin or hindi pwede. Ganun yung itinerary ko. So far naman, so good. Walking distance lang naman sila. Siguro kung pinakamahaba is
sabihin na lang natin na 27 minutes to 30 minutes yung pinakamahaba na walking distance nung yung nasa itinerary ko. So, New Haven yung pupuntahan ko. Ito. Here's my red Lucky Charm notebook. So, dito ko sa nilista. Ito, yung first ko. First day here in Nordic region. So, Copenhagen. So, ang first na pupuntahan natin bukas is New Haven Harbor. Yung kanal na pinakamasikat. Kung saan, I think may mga Filipino restaurant doon. So, i-check natin kung kasya pa yung pera natin. And then, magko-coffee pa ba ako doon? Baka hindi na ako magko-coffee kasi hindi naman talaga ako mahilig sa coffee sa mga coffee shop. Yung mga ibang YouTuber kasi, they love para para siguro matry yung mga iba't ibang klase ng coffee. Then, tinapay, ganun. Pwede ko namang pwede ko naman nang bilhin yun sa labas para tipid-tip din yun. Kasi ang mahal ang kwan talaga dito. Ang mga basta lahat mahal. So, ayun. So, tignan natin kung may Starbucks para bili tayo ng hindi na ako makakabili ng mga souvenir yata kasi kulang yung pera ko. Oh my God. Sana mapagkakasya ko siya kasi next week pa yung sahod namin. So, tignan ko kung makakabili pa ako ng Starbucks bag. Kasi nagko-collect ako ng mga iba't ibang mug. So, ayun. Punta tayo ng Amalienborg Palace Square. Isa rin sa mga pinupuntahan yan. Walking distance, magkakatabi lang yan. And then, beside Amalienborg Palace Square, katabi niya yung Amalie Garden. Katabi rin niya yung The Little Mermaid. Hindi niya ganun katabi. Pero, I think we can go there by walk. And then, yung City Hall Square, tingnan natin lahat yan kung kaya ko pa bukas. And then, ano ba yung isa? Carlsberg's Glyptotech. Nadaanan ko to kaninang naglakad ako papunta dito. So, yun yung advantage din ng paglalakad-lakad. Kasi yung ibang pasyalan is, pwede mo siyang madaanan. So, hindi na ako pumasok kasi mga museum naman yun. So, hindi naman ako hindi ko naman, pag nagta-travel ako, hindi ko na siya nire-record yung sarili ko na pumasok. For experience siguro, oo, maganda rin na ma-experience mo siya. Pero, for me, sa labas lang okay na kasi nakikita ko naman na sa YouTube yung laman, yung loob ng mga museum. So, siguro for physical look and for physical touch siguro, yun lang yung hindi ko may experience. Pero, okay na rin yun. And then, next is ito. Next, itinerary ko would be sa Norway. So, nakalista na lahat yan. And then, sa Stockholm, nakalista na rin lahat yan. And then, meron akong parang mga side trip. So, sa flea market, magtingin tayo doon. Di ko alam kung malapit din dito yung flea market or kung meron bukas kasi Sunday bukas. And then, Pinoy restaurant. Meron akong tatlong nakalista dito na Pinoy restaurant which is sa Manila Street Barbecue and Nabao, Platito Hispanic Filipino at sa Tambayan CPH. So, ito yung mga pwede ninyong puntahan. Siguro mapupuntahan ko bukas is Manila Street Barbecue and Bao, siguro. Kasi yun yung na-search ko yata or basta, isa sa kanila malapit lang sa New Haven Square. Ay, New Haven Harbor. So, ayun. So, lahat yan, naka-plan na lahat yan. And then, i-share ko lang din. SKL, share ko lang din. So, kung mag-bus kayo pupunta dito, huwag kayong magugulat na sasakay kayo sa sa barko, sa ship. Kasi, kanina na-surprise ako. Although, nandun naman sa Flixbus, yung instruction, hindi ko lang siya ganun naintindihan. Pero, nagtataka ako, bakit kaya may ferry, ganun? So, ayun nga, tama nga yung inisip ko na sasakay kami sa ferry, pero hindi kami magta-transfer from Flixbus to ferry. Kasi yun yung nasa isip ko Kundi, sinakay sa may trunk, yung bus. So, doon na kami kumain. Kasi 45 minutes yung
45 minutes yung parang yung break. Kasi nga, syempre parang, akala ko kasi yung nasa Google is, anong tawag doon? Para siyang golden bridge. Parang ganun yung isip ko yung nasa ano. Pero hindi ko na-realize na wala palang bridge yung nasa Google. So, akala ko diretso. Hindi pala. So, sumakay kami sa next for experience. Maganda rin ma-experience. I mean, maganda rin siya kasi na-experience ko ulit sumakay ng totoong ferry. So, doon kami kumain. So, 45 minutes kami doon, nag-picture-picture, etc. So, ikakan ko yung ano, ilalagay ko sa ibang video yung mga videos na nakuha ko sa, sa ferry or whatever. So, sinishare ko lang siya para if ever na pumunta kayo dito, hindi kayo ma-surprise, okay? So, ano ba yung mga nakakatawa kanina? Ay, oo. Before ako matulog, kanina kasi, sabi kasi na, yun nga, hindi ko yata nakwento. Kasi nga po, yung nadala ko lang na cash, na na pocket money ko is 200 plus. So, kasi nga, hindi ko ina-expect na may magkakaltas pa sa bangko ko. So, since well-planned na lahat, ayoko nang mag-back out. So, sabi ko, ipag-cash ko na lang yung and then, if ever na pwedeng lakarin ko na lang. Kesa, bibili pa ako ng ticket or mag-train. So, luckily, I can walk naman, heading to towards the different tourist spot na pwede kong puntahan bukas. So, sabi yung information ko, yung may-ari ng hotel, sabi niya kasi, pwede kang mag-withdraw dun sa Neto, dun sa supermarket, kasi nga, walang malapit na ATM. So, kailangan ko kasi ng cash para, at least, kung bukas, kung tama rin akong maglakad, pwede akong mag-bus, or pwede akong mag-train. So, yung train naman siguro pwede yung credit card. Pero, bus kasi yung yung mas convenient na sasakyan papunta sa sa city center dito sa malapit sa hotel ko. So bus yung mas convenient. So wala akong cash bukas, so automatic maglalakad talaga ako bukas. So ang nangyari, pumunta ako sa Neto kanina para mag-withdraw na rin ng cash doon. Pero unfortunately, hindi ko alam kung bakit ganun. Ang nakaltas lang naman sa ko lahat yung total amount ng nag-groceries ko, which is 121 Danish krone yung nagastos ko. Pero kinonvert ko siya into kasi na automatic kasing nako-convert pag nakakaltas sa bangko ko. So I think 20 something euro lang yung nakaltas. So hindi ko alam kasi sabi ko dun sa cashier, sige 100 krone sabi ko. Pero into my surprise, nakakahiya kasi sabi niya parang kasi may mga tao. So medyo minodulate niya yung boses niya kasi ayaw niya iparinig sa iba. Akala niya siguro wala talaga akong pera, let's nakakahiya. Gusto ko lang tago kanina. So sabi niya, basta ang pagkakaintindi ko is, wala nang laman yung ATM mo. Sabi niya kasi 100 Danish crown yung pinapabidro ko para may lang ako bukas, para may pamasahe ako bukas. Pero, anong tawag doon? Hindi pwede. Hindi ko alam kung bakit kasi yung laman pa naman ng euro ko is 200 plus pa naman. So, 100 Danish crown is magkano lang naman yun into 1? Divide it into 7. Magkano naman makakakaltas sa euro ko if ever. Ewan ko, di ko gets. Buti na lang nag-i-English naman sila. So, di ko na lang pina-explain, hindi ko na lang pinatagal. Hindi ko na pina-explain kung bakit hindi pwede. So, anyway, ang importante naman is nakabili ako ng groceries ko pa naman for the whole duration ng stay ko dito. So, tomorrow and then 28 morning, pupunta na tayo ng Norway. So, hopefully next week, may sahod na para may pera tayo pupunta na ng Norway. Kasi I think, isa ring mahal sa Norway, I guess. Pero tingnan natin. So, tingnan natin kung ano yung masusubukan nating foods dun sa Pero ang plano ko lang talaga mag-picture-picture. Kasi may food naman na ako, may groceries. Pero, baka gutumin tayo bukas. So, itry ko na lang bumili ng Itry ko na lang bumili ng, ano ba yun? Punta ko ng
Pinoy restaurant ba bukas or hindi na? Nandito naman na ako, so kailangan kong i-try. Magkano pa kayo yung pera ko bukas? Nakakainis kasi. Akala ko na-cancel ko yung kasi kinash ko na yung medyo maliit yung boses natin kasi may mga kapitbahay, baka sigawan ako. Kasi akala ko na-cancel ko yung kasi kinash ko yung yung phone ko, yung iPhone ko sa Germany, pero hindi kasi siya nag-confirm. Wala kasi ako na-receive na confirmation na na-receive na nila. So, ang nangyari, this month, saktong nakapagpabook na ako and all. Ang nangyari, nakaltas, na full. Oo nga, maganda rin naman yun kasi wala na akong responsibility. Wala na akong monthly responsibilities sa phone ko kasi nga nakaplan yun. So, maganda rin naman yun na full ko na. But, unfortunately, yun nga, nabawasan yung budget ko na pupunta rito sa Nordic region. Pero buti na lang, 2 days and 1 night lang ako dito. Dito sa Copenhagen. And then, ano pa pinagkaltas? Nagkaltas rin yung radyo namin na quarterly nagkakaltas kasi yun. So, 55 something din yun. Ano pa ba? Tapos, nakaltas din yung yung plane ticket ko because we're going home to Philippines on December. So, maganda rin naman yun. I mean, kailangan ko talaga siyang bayaran yung mga yun. Kailangan talaga siyang bayaran. Pero nagkataon lang kasi na kung kailan pa may nakaplano na lahat yung yung bakasyon ko. So, ayun na nga. So, sinabi ko kay mother na kung pwede. Actually, yung dala kong pera dito is pina-deposit ko lang. Pinasend ko lang kay mama sa Pilipinas dun sa savings ko sa Pilipinas. Kasi as in, wala talaga akong dadaling pera if ever. Kaysa naman i-cancel ko yung mga i-cancel ko yung bus, i-cancel ko yung mga hotels. So, pwede namang ma-cancel yung hotel, pero yung bus kasi, hindi na siya pwede siya ma-cancel pero hindi siya full amount yung marireceive ko. So, lugi ako. So, tinuloy ko na lang siya. Ipipikit ko na lang bukas, pumunta doon. So, kain na lang ako bukas ng tinapay ulit. And then, punta na yung Starbucks siguro. Mag-Starbucks na ako bukas. Then, picture. And then, balik na tayo dito. Then, uwi na ulit. Yun na lang siguro gagawin natin. Pero grabe guys, ang ganda. I recommend you Nordic region. I recommend you Denmark kasi talagang mapapawaw ka talaga. And, of course, ilalagay ko yung link down below, yung hotel na pinag-stayan ko. So, maganda rin yung hotel na pinag-stayan ko, but pricey nga lang. Pero okay lang. Ang importante, accommodating yung may-ari. Talagang chinachat niya ako time to time, na-update niya ako time to time. So, yun lang din naman. And, unfortunately, 3 yung kwarto dito kasi yung 2, bakante siya. So, meaning to say, mag-isa lang ako dito ngayon. And, in-expect ko na may mga kasama ako na mga nag-check-in, but unfortunately, wala. And sobrang ganda ng hotel, guys, kasi grabe, dun sa front pa lang niya, napakahanep, napaka-sosyal. Akalain mo talagang mahal. Pero hindi naman siya ganun kamahal na mahal. Ito na yung pinaka-mura na na-avail ko actually dito sa Copenhagen. So, kinuha ko na. I think 100 plus yata yung ko dito for 1 night and 2 days. Kasi mag-check out ako sa 28. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo, si SKL. Hati-hatiin ko yung video ko, guys, ha, kasi masyadong mahaba yung mga ibang videos ko. So, ilalagay ko dito sa YouTube ko, ilalagay ko sa link down below, yung hotel, yung ilalagay ko rin link down below, siguro yung itinerary ko, ipipdf file ko siguro kung kaya ko siyang
i-documents lahat para magkaroon lang kayo ng idea. And then hopefully, please mag-subscribe kayo, click the like below. Hindi naman ako kumikita pero gusto ko lang mag-share ng mga travels ko para sa mga sa mga nurses din na gusto mag-travel around the world. So, ayun, I think kulang pa tong video ko, pero dadagdagan natin bukas, okay? So, ciao, ciao! So, hopefully, mapagkasya natin yung 200 plus na pera natin bukas. Okay, bye!